Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang biyahe pandagat suspendido dahil sa sama ng panahon. MMDA inumpisa na ang Ticket or Treat program para sa pulisiya ng EDSA busway. Simbang gabi sa palasyo, bukas para sa publiko. LTO, paiigtingin ang operasyon ng Oplan Pasaway. Bomb threat sa Central Mindanao na kumakalat online na pag-alamang fake news. ITZY, inilabas na ang music video ng kanilang kantang Born to Be. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, stranded ang ilang pasahero sa ilang pantalan sa Luzon, Visayas at Mindanao, bunsod ng epekto ng sama ng panahon. Bahagi ng ulat ang 5,400 pasahero sa Manila North Port Passenger Terminal na nasuspinde ang biyahe patungong Cebu, Butuan, Tagbilaran at Cagayan de Oro. Dahil sa pag-ulan at malalakas na alon, kinailangang kanselahin ang biyahe ng mga pasahero para sa katiyakan ng kanilang kaligtasan. Balitang pangkalusugan, ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-12 hanggang ika-18 ng Disyembre, higit 2,700 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 389, mas mataas ng 50% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-5 hanggang ika-11 ng Disyembre. Samantala, mayroon namang naitalang 16 na pumanaw kung saan ang 13 ay naganap noong ika-5 hanggang ika-18 ng Disyembre. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4,100,000 na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus ay ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa ibang sakuna, iniabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong pinansyal sa mga residente ng Santa Fe, Alcantara at Look sa Romblon. Naganap ito noong ika-14 ng Disyembre para sa mga apektado ng African Swine Fever o ASF upang mabawasan ang kanilang alalahanin sa gastos. Umabot naman sa 2,700 na local farmers ang nakinabang mula rito. Good news, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang halaga ng sweldo para sa mga paparating na holiday sa taong 2024. Base sa kanilang Labor Advisory No. 28, Series of 2023, ang ika-26 ng Disyembre ay nakahanay sa special o non-working holiday kung saan may karagdagang 30% sa empleyadong magtatrabaho para sa nasabing araw. Alinsunod naman sa Labor Advisory No. 27 Series of 2023, ang matatanggap na sweldo para sa mga araw na nabibilang sa regular holidays na nakalapat sa inyong mga screen ay nasa 200%. Samantala, ang mga araw na nabibilang sa special non-working days ay may karagdagang 30% para sa unang 8 oras ng trabaho, habang 50% naman sa mga naka-rest day ngunit piniling pumasok. Humigit kumulang 30 tirahan malapit sa baybayin ang napinsala ng mapanirang sunog na sumiklab sa Barangay Duterte, Davao City nitong Lunes, ika-18 ng Disyembre. Upang agad magsagawa ng rescue operations at maghatid ng agarang tulong sa mga apektadong mamamayan, ipinadala ang Coast Guard Station Davao at Special Operations Unit, Southeastern Mindanao. Ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay hindi lamang napigilan ng sunog, kundi nagbigay din ng suporta sa mga apektadong pamilya sa oras ng kanilang pangangailangan.
Samantala, alinsunod sa nalalapit na Kapaskuhan, isa sa mga programang inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ay ang Ticket or Treat para sa mga motoristang sumusuway at sumusunod sa polisiya ng EDSA bus lane. Kaakibat ng programa ang layuning paigtingin ang operasyon sa pagsuway sa mga violators ng nasabing busway. Sa ilalim ng Ticket or Treat ay tinitiketan ang mga pasaway na rider habang pamaskong regalo tulad ng grocery packs naman ang ipinamamahagi ng mga enforcers sa mga sumusunod sa polisiya. Samantala, magpapatuloy ang pag-aala Santa Claus ng mga MMDA enforcers hanggang Biyernes, ika-22 ng Disyembre. Sa lagay ng panahon, maliit man ang tsansang lumakas at maging isang ganap na bagyo, binabantayan pa rin ang isang low-pressure area na namataan sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Gayunpaman, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Quezon at Aurora. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan rin sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Bahagyang pulupulong mahinang mga pag-ulan naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. Ilang ahensya ng gobyerno sanib puwersa sa pagtataguyod ng Lab for All project. DOT pinasinayaan ng tourist rest area sa Carmen, Cebu. Simbang gabi sa palasyo bukas para sa publiko. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bukas na sa publiko ang Palasyo ng Malacanang para sa mga nagnanais magsidalo sa tradisyonal na simbang gabi. Nagsisimula ang misa sa madaling araw, alas 4:30 ng umaga sa open area ng Malacanang. Bukod rito, maaari ring pumasyal ang mga tao sa Christmas tree, rides para sa mga bata at lantern display sa Kalayaan Grounds mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi hanggang ika-23 ng Disyembre. Kaugnay pang balita, dahil nga nagsimula na ang holiday week, nagpaalala sa publiko si Senador Bongo na panatilihin ang pagsusuot ng face mask upang masugpo ang paglaganap ng sakit sa kabila ng tumataas na kaso nito. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye. Bilang pinuno ng Komite sa Kalikasan at Demografiya, nanawagan sa publiko si Senador Christopher Lawrence o mas kilalang Bongo na panatilihin ang pagsusuot ng face mask sa pampublikong lugar kasabay ng pandaigdigang pagtaas ng kaso sa mga sakit kamakailan. Binigyan diin ni Go na ang pagsusuot ng face mask ay makakatulong upang maiwasan ang paglaganap nito o paghawa, gaya ng influenza, mycoplasma pneumonia o walking pneumonia at COVID-19. Pahayag niya, kinakailangan itong ugaliin ng bawat isa, lalong-lalo na ang mga taong may iniindang bukod pang kondisyon para mapanatili ang kalusugan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa layuning makapaghatid ng pangkabuhayan at makapagbahagi ng tulong sa mga nangangailangan, patuloy na isinusulong ng ilang ahensya ng gobyerno at mga kalakip na organisasyon ang Lab for All project. Narito si Princess Castro para sa kabuuang detalye. Patuloy ang pagtataguyod ng ilang ahensya ng gobyerno para sa Lingap at Alagang Bayanihan o Lab for All Christmas for All Gift Giving Project na kamakailang isinagawa sa lungsod ng Mandaluyong.
Ilan sa mga ahensya ng gobyerno na nagtulong-tulong sa nasabing programa ay ang Department of the Interior and Local Government o DILG, Metro Manila Development Authority o MMDA, Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority. Nagpahatid din ng suporta at tulong pangkabuhayan ang Metro Manila Spouses Foundation, Department of Health National Capital Region, corporate partners at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., layon ng Love for All na magkaroon ng isang government whole approach kung saan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan sa pangunguna ng inisyatiba ng Administrasyong Marcos. Dagdag pa nito na ang programa ay hindi lamang isang araw na proyekto para sa Pasko, kundi isang tuloy-tuloy na pagbibigay, pagmamahal at pagbabahagi nang sa gayon ay balang araw wala ng street dwellers sa Metro Manila. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong Lunes, ika-18 ng Disyembre, ay formal na pinasinayaan ng Department of Tourism o DOT ang Tourist Rest Area o TRA sa Carmen, Cebu. Pinangunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang ribbon-cutting ceremony para sa TRA na matatagpuan sa kahabaan ng Cebu North Road. Bilang karagdagan sa pagbibigay sa mga turista ng impormasyon sa mga nakapaligid na destinasyon, itinuturing ng DOT ang mga TRA bilang isang mahalagang bahagi sa mga karanasan ng manlalakbay na maging mas ligtas at mas maginhawa. Nagbigay ng abiso ang pamahalaan ng lungsod ng Quezon na walang biyahe ang mga Q-City buses sa mga piling araw ngayong darating na Kapaskuhan. Ang schedule ng tigil operasyon ng mga nasabing bus ay simula sa araw ng Sabado, ika-23 hanggang bisperas ng Pasko, ika-24 ng Disyembre. Gayon din sa ika-26 ng Disyembre, araw ng pagkaraan ng Pasko. Samantala, magkakaroon pa rin ng biyahe sa araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre, kung saan kalahating oras ang interval ng bawat bus. Samantala, timbog sa Makati ang dayuhang Pranses matapos mahuli ng Bureau of Immigration dahil sa pagkakasangkot nito sa kasong pang-aabuso ng menor de edad. Ito ang balitang hatid ni Jade Buhoy para sa buong pangyayari. Sa lungsod ng Makati, partikular sa Chino Roses Avenue, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang isang puganteng dayuhang Pranses dahil sa kasong kriminal na sangkot sa pangmumolestya ng menor de edad sa bansang France. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, kinilala ang pugante bilang si Teddy Douglas Tichier na inaresto kasunod ng hiling ng French government na hulihin ito upang mapabalik sa kanilang bansa. Pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, agad nilang inaksyonan ang natanggap na abiso upang mabilis itong mapatalsik sa Pilipinas at maprotektahan ang kaligtasan ng mga kabataan. Sa kasalukuyan, ang dayuhan ay nasa kustodiya ng BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig para sa kanyang nalalapit na deportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At dahil mayroon pa ring ilang mga driver ng pampublikong sasakyan ang tumatanggi o namimili ng pasahero, paiigtingin ng LTO ang operasyon na Oplan Pasaway. Daniza Lopez para sa iba pang impormasyon. Sa utos ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary, Attorney Vigor Mendoza II, ay nagpadala ito ng mga tauhan sa Metro Manila at iba pang lugar upang matutukan ang pagpasada ng mga kolorum na Public Utility Vehicles o PUVs at mga driver ng taxi na namimili ng biyahe at tumatanggi sa mga pasahero. Ang operasyong Oplan Pasaway ay layuning tiyakin ang seguridad ng mga biyahero at hulihin ang ilang mga pasaway na driver na siyang nagdudulot ng abala. Pahayag ni Mendoza, marami na itong natanggap na reklamo kung saan kinokontrata ng mga taxi driver ang pasahero para sa presyo nito at kung hindi man papayag ang pasahero sa nasabing presyo ay hindi ito pasasakayin.
Giit ni Mendoza, mahigpit itong ipinagbabawal kaya't nakipag-ugnayan din ito sa Philippine National Police o PNP para mas mapalakas ang operasyon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Sports. Higit 100 katao nasawi kasunod ng lindol sa China. Bomb threat sa Central Mindanao na kumakalat online na pag-alamang fake news. Ilang foreign dignitaries nakisaya sa year-end party ng FGCI. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos kumalat sa social media ang planong pambobomba sa Central Mindanao, ay kinumpirma naman ng NICA 12 na peke lamang ito. Yan ang balitang ating kumpirmahin sa ulat ni Daniza Lopez. Sa dami ng gumagamit ng social media ngayong panahon, ay mabilis ding kumalat ang mga pekeng impormasyon o fake news online, kaya't kinumpirma ni National Intelligence Coordinating Agency o NICA 12 Regional Director Eduardo Marquez na hindi totoo ang kumakalat na planong pambobomba sa Central Mindanao. Pahayag ni Marquez, madalas kumalat ang impormasyon na ito tuwing Pasko at hindi na bago, bagamat noon pa man ay usap-usapin na rin ito para takutin ang publiko. Paliwanag pa niya ang mga impormasyon na nakasaad sa post gaya na nasabing intel sa loob ay gawa-gawa lamang at isang fake news. Noon pa man ay mayroon ng mga ganitong bomb threats na siyang madalas lumabas tuwing may insidente ng pambobomba at ibang kaganapan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Aloha Christmas! Ginanap nitong nagdaang weekend ang taunang selebrasyon ng First Global Conglomerates Incorporated na dinaluhan ng ilang dignitaries at guests. Ang kaganapan tunghayan kay Princess Castro. Masayang idinaos ng First Global Conglomerates Incorporated o FGCI ang taunang selebrasyon para sa pagtatapos ng taon na ginanap nitong nagdaang Sabado, 16 ng Disyembre sa Carmona, Cavite. Ang year-end party ngayong taon ay hango sa temang Hawaiian kung saan ibinida ng mga stakeholder at imbitadong guest ang mga makukulay at kaaya-ayang kasuotang Hawaiian. Pinangunahan ni Consul General Philip Chen, Chairman, President at CEO ng FGCI ang pag-uumpisa ng selebrasyon. Kabilang din sa mga panauhing pandangal ay ang Vice Chairman ng Global Satellite na si Dr. George Chua, Resident Representative ng Taiwan ROC sa Pilipinas na si Ambassador Wallace Chow, Ambassador ng Malaysia sa Pilipinas, His Excellency Dato Abdul Malik Melvin Castellino, former Senator Gregorio Gringo Honasan at marami pang iba. Tampok sa nasabing kaganapan ay ang mga iba't ibang booth na hango sa tema na talaga namang pinaghandaan at pinaghirapang buuin ng bawat kalahok na departamento ng kumpanya. Dahil dito, nagkaroon din ng pagkakataong irampan ng mga nominadong kalahok ang kanilang mga kasuotan para sa best dress ng Hawaiian outfit. Bukod sa mga booth at ilang mga kaganapan ay hindi rin nagpahuli ang bawat departamento nang ipamalas nila ang mga inihandang mga group performance para sa pagdiriwang. Siyempre, hindi rin mawawala sa pagtitipon ang masarap na salo-salo na sinabayan pa ng awitan at performances ng mga invited Viva artists tulad ni Jeremy Trangia. At syempre, ang kumumpleto sa araw ng madla ay ang anticipated guest, ang isa sa mga Heartthrob TV host, aktor at model na si Sian Lim. Winner na winner din ang experience ng mga nag-uwi ng kanya-kanyang premyo mula sa mga raffle prizes.
Sa kabuuan, masayang nagtapos ang kaganapan pagkat walang umuwing luhaan dahil sa door prizes na papremyo ng lahat at ang hindi makakalimutang experience mula sa selebrasyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, higit 100 katao ang namatay sa naunang 6.2 magnitude na naranasang lindol sa Gansu, China kamakailan. Nasa 200 naman ang nasugatan mula sa tumamang lindol. Nagtamo rin ang pinsala sa mga linya ng tubig, kuryente at infrastruktura ng transportasyon at komunikasyon dahil sa mapaminsalang pagyanig. Sa kasalukuyan, nakatalaga na ang mga tents at folding beds, gayon din ang rescue operation upang sagipin at hanapin pa ang mga naapektuhan ng sakuna. Inilabas na ng K-pop girl group na ITZY ang kanilang brand new music video na pinamagatang Born to Be. Sa nasabing music video, ipinakita ng mga miyembro ng grupo na sina Yeji, Ryujin, Chaeryeong at Yuna ang kanilang fierce at confident na personalidad habang ipinapakita ang kanilang mga bagong dance moves, vocal ability at rap portion. Matatandaan din kamakailan ay bumalik sa bansa ang grupo para sa 2023 Asia Artist Awards kung saan napanalunan nila ang titulong AAA Best Artist Singer kasama ang mga idols na The Boys, The Seraphim, IVE, Akmu at SB19. Samahan ninyo kami sa countdown ng pinaka-aabangang pagdiriwang. 6 na araw na lang, Pasko na. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, ilang biyahe pandagat suspendido dahil sa sama ng panahon. MMDA inumpisa na ang Ticket or Treat program para sa pulisiya ng EDSA busway. Simbang gabi sa palasyo, bukas para sa publiko. LTO, paiigtingin ang operasyon ng Oplan Pasaway. Bomb threat sa Central Mindanao na kumakalat online na pag-alamang fake news. ITZY, inilabas na ang music video ng kanilang kantang Born to Be. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.